Sa mga job seekers na naghanap ng trabaho opportunity dito sa Canada, sana po ay mapanood niyo itong ating video dahil napakagandang opportunity dahil 40 katrabador ang kinakailangan at subukan nyo. Tingnan natin kung paano ba mag-apply dito. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang opportunity para sa mga job seekers na naghanap ng trabaho papunta nga sa Canada. At sana po ay sinasabi ko sa inyo na mapanood ninyo buo ito ating video upang kayo magkaroon ng mga idea kung ano ba mga pinagsasabi dito sa ating channel. Dahil gusto ko ipapakita sa inyo lahat ng mga kinakailangan, anong requirements, anong agency yan or ano man ang trabaho para at least kayo ay magkaroon ng idea, no? At hindi na kayo nagtatanong paano po mag-apply, saan po yan, okay? So, again, sinasabi ko sa inyo na dito nga sa pag-apply sa Canada, importante na kayo ay magbasa, no? Kayo ay intindihin nyo yung mga ina-applyan ninyo, intindihin nyo yung mga hiring dito dahil napakalaking bagay na kayo nga ay magbasa, kayo ay tingnan ninyo, intindihin ninyo ano bang mga pinagsasabi nila sa kanilang mga jobs and responsibilities. Dahil kung ano man ang mga jobs and responsibilities niyo sa inyong mga previous jobs, importante na kayo nagsusulat. Dahil ang mga employer ay tumitingin sila sa inyong resume or itong mga agency, tumitingin sila sa mga resume ninyo. No? Hindi naman kayo pwedeng interviewin muna bago kayo tingnan ang inyong resume. Hindi po ganun. Okay? Kayo po ay tinatawag ng agency dahil qualify kayo sa mga trabaho, no? And again, sinasabi sa inyo guys na talagang ayusin niyo ang inyong mga resume. Dahil dyan pa lang ay number one na importante sa pag-apply dito sa Canada na kayo ay competitive. Kayo ay impressive ang inyong mga resume. Dahil kung hindi naman yan sila ganung kaganda ang inyong mga resume, sabi sa inyo sa mga vlog ko, maniwala kayo sa akin dahil nga ako din ay nag-hire din kami ng mga trabahador at talagang kung hindi magandang resume, pasensyahan tayo, basura yan. Okay, ayoko mangyari sa inyo. Kaya nga, itong aking mga nalalaman sa pag-hire ng mga trabahador, ako, sinasabi ko sa inyo na may idea ako dyan, bakit hindi ko i-share sa inyo. Kaya nga, isulat nyo lahat ng detalye ng inyong mga ginagawa sa trabaho. Magiging anuman ang inyong mga ginagawang trabaho or experience o anuman ang inyong mga saan man kayo ngayon, anuman ang mga previous experience or present experience nyo, isulat nyo sa inyong resume. Dahil napakalaking bagay na kayo ay magaling kasi ang daming kompetisyon. Sabi sa inyo, ang Canada halos buwan-buwan bago ang pamamalakad, buwan-buwan, bago na naman, 'di ba? Yung international student, yung mga tourist visa, napakarami. Kaya nga sabi ko sa inyo, subukan natin tingnan yung Saskatchewan ngayon dahil ang Saskatchewan sila ay marami silang hiring dyan at nangailangan sila ng maraming tao dahil hindi ganun kalaki ang population nila at gusto nilang dagdagan ang population nila. Kaya nga ang Saskatchewan ay talagang bumibirit ngayon sa mga trabaho. Kaya kayo na naghanap ng trabaho, punta kayo sa Saskatchewan, doon kayo maghanap. Saskatchewan or SaskJob, puntahan ninyo. Okay? So at anyway guys, itong ating pag-usapan ay legit agency sa Pilipinas po ito. Pwede kayo mag-apply online. Tingnan ninyo i-google ninyo yung kanilang agency, tapos isend ninyo ang inyong resume. Okay? So again, tingnan natin sa workabroad.ph dahil ito po ay nakapost doon. Halika. So yun guys, ito nga ang Oman Phil International Manpower Development Corporation. Sila po ay nag-hire ng service technician sa John Deere. And again, ito po ay sa Swift Current, Saskatchewan, dito nga sa Canada. At again, malapit to sa Regina, no? Itong Swift Current. So again, 40 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay matatapos sa January 3.
So again, sinasabi sa inyo, may time pa kayo para kayo magtingin, ayusin ang inyong mga resume. At napakagandang salary dito dahil 4,600 ang kanilang per month. So maganda na to. Okay? So again, kayo man ay mga service technician dyan, subukan ninyo. Kung kayo man ay may mga experience dito, again, ano ba ang job description? Ito yung importante na sinasabi ko kanina na ilagay nyo sa inyong resume dahil napakalaking bagay po yan. Inspection, diagnosis, repair, and service of agriculture equipment with a commitment of customer support and pride in workmanship. Okay? So again, kung kayo man ay mga service technician, alam ko naman na ginagawa nyo yung pag-inspect, pag-diagnose, pag-repair, sulat nyo dyan. Okay? Kung ano man ang inyong mga, hindi man agriculture equipment yan, sulat nyo, ano bang mga equipment ang ginagamit, ang siniservisan nyo. Okay? Importante yan. Malaking bagay yan. Applying the uses of specialized tools, cutting-edge technology, and innovation solution to diagnose and complete complex repair. Okay? So again, kung ano man ang mga complex repair nyo dyan, ilagay nyo, isulat nyo, ano bang mga tools ang gamit nyo, isulat nyo din. Okay? So napakalaking bagay po yan. Performing preventative maintenance activities as per documented schedule and standard on equipment and related components. Maintaining current knowledge of John Deere agriculture products. So again, ito ay hindi naman kayo siguro nagtatrabaho dito nga sa John Deere agriculture na to. So but again, magbasa lang kayo kung ano bang mga trabahong meron sila dyan, ano bang mga ginagawa nila para at least may idea kayo. The ability to use diagnostic tools and basic computer functions. And then, ito yung kanilang mga participate in John Deere University training and dealer lead training to further development skills and technical capabilities. So, again, I think ito ay meron silang mga training dyan. Importante po na mayroong mga training kasi itong ang John Deere na to, malaking kumpanya to sila dito sa Canada at ito po sila ay mga agricultural yung kanilang mga equipment. Okay? So, again, sabi ko sa inyo na sa inyong job description, isulat nyo lahat. Anong mga ginagawa nyo? Anong klaseng sasakyan? Anong klaseng mga vehicle ang mga nire-repair nyo? Nadadiagnose nyo? Ano bang mga ginagawa mo bilang isang service technician? Okay? Nag-oil change kayo, nag-tire rotation, nag-change tire, ano pa bang mga ginagawa nyo? Nag-welding kayo, isulat nyo lahat. Okay? Napakalaking bagay po yan. Again, ang qualification dito, napakaganda. No? Kung meron kang 3 years work experience, ay napaka-importante po yan. Candidate must be a vocational or short course certificate lang. Kung kayo man ay mga vocational, subukan nyo NC2, okay? Short course certificate daw. So baka si NC2 pwede dito. And again, other similar fields. Okay? 3 years plus of experience performing complex service repair and maintenance. So, again, sinasabi ko sa inyo, kung ano man ang mga service na ginagawa nyo, na meron kayong 3 taon, isulat nyo dyan. Kung sobrang 3 taon, the best po yun. Okay? So, sulat nyo. Sulat. Kasi importante po yan. Candidate ideally will possess a journey person, agriculture technician certificate, or equivalent in the mechanical field, heavy equipment, or automotive. So, again, ito po ay bakit nila kailangan kayo ay mga certified talaga, no? May mga courses kayo kasi kayo ay maging journeyman itong kanilang proseso dito nga sa John Deere na to. Okay? Again, we have considered a third or fourth year apprenticeship candidate. Okay? So again, talagang napakaganda to kasi pag kayo ay na-journeyman dito sa Canada sa pagiging automotive, napakagandang salary dyan. Mas mataas pa sa 4,000 ang kita nyo dyan. Knowledge and familiar with John Deere and competitive product are definite an asset. Okay? So again, kung ano man ang mga equipment pang, mga product pang ginagamit dyan, ano pang mga ginagawa ninyo, isulat nyo, anong company yan, anong sasakyan, isulat nyo, Mitsubishi, o ano-ano pa, Toyota, sulat nyo lahat ng mga sasakyan na alam ninyo. And again, ito po ay nasa Regina, Saskatchewan. Again, sinasabi doon nga sa Swift Current. No?
Again, ito pong kanilang agency ay nasa Parañaque City, no? So subukan nyo lang, tingnan nyo doon sa kanilang website ng Omanville International Manpower Development Corporation. Yun, napakaganda. So again, sinasabi ko sa inyo na dito sa pag-apply sa mga ganitong klaseng trabaho, basahin nyo muna yung job description dahil napakalaking bagay yan. So ano bang mga hinahanap nila? So kumbaga, kailangan magmamatch yung kanilang hinahanap sa inyong resume para at least magtugma ang inyong mga resume sa kanilang hinahanap. Okay? So again, sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yung paghahanap niyo ng mga trabaho opportunities sa Canada. Napakarami pong website na pwede nyo puntahan. Tiis lang. Sabi ko nga sa inyo, dasal lang din na sana kayo ay gabayan na kayo ay makarating ng Canada. At sinasabi ko, magkita-kita tayo dito sa Calgary at andito ako sa Calgary. Sana ay magkape-kape tayo. Okay? So, but anyway guys, again, marami pa akong mga videos dito sa aking YouTube channel. At again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun po man guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.